Magandang araw po sa inyong lahat. So, sa umaga po ito, sa araw na ito, pag-aralan natin ang tungkol po sa Unit 19, ang tungkol sa pagpapatawad ni Jose sa kanyang mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayong lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong napakadakilang pag-ibig at biyaya. Bagaman kami po noon, Panginoon, ay mga lumayo sa iyo, namuhay po kami na ginagawa po namin kung ano ang matuwid sa aming mga sariling paningin. At sa araw-araw po naming buhay, gumagawa po kami ng maraming gawang makasalanan. At marapat lamang po na mapunta kami doon sa walang hanggang pagkawasak. Subalit nahabag ka po sa aming Panginoon, ipinakita mo po sa amin ang iyong malaking pag-ibig sa pamamagitan po ng pagsugo sa Panginoong Kristo. Siyang nagdusa, nagdanap ng kanyang mahalagang dugo doon sa krus at namatay upang tubusin ang lahat naming mga kasalanan. At sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon po kami ng walang hanggang pag-asa na makapasok sa iyong kaharian sa langit. Kaya maraming salamat po. Sa sandali pong ito, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, Panginoon, at pag-aaral po ng iyong salita, pakiusap, ituro mo po sa amin ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan po ng iyong salita. Upang sa gayon ay makalakad po kami na lumalakad ayon po sa iyong banal na kalooban. At nawa, magawa po naming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng aming buhay. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na matutunan po ang katangian o ang buhay na naranasan po ni Jose. Sa pamamagitan po ni Jose, Panginoon, makita lawang po nawa namin kung paano po kami mabubuhay bilang iyong mga anak sa katapusan ng panahon. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala ko po, Panginoon, sa iyong makapangyarihang mga kamay. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Buksan po muna natin ang ating mga Biblia. Genesis chapter 45. Genesis chapter 45 po. Verse 1 to 8. 1 to 8. Mula verse 1 to 8, babasahin ko. Kaya't hindi nakapagpigil si Jose sa harapan ng mga nakatayo sa tabi niya. At siya ay sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harapan." Kaya't walang taong nakatayo sa harapan niya nang si Jose ay magpakilala sa kanyang mga kapatid. Siya'y umiyak ng malakas at ito ay narinig ng mga Ehipsyo at ng sangbahayan ng Faraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya sapagkat sila'y nanginig sa kanyang harapan. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin," at sila'y lumapit at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa iyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay, sapagkat ang tagutom ay 2 taon na sa lupain at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito kundi ang Diyos. At ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto." So, pag-isipan po natin ang tungkol po sa pagpapatawad po ni Jose sa kanyang mga kapatid. Sa nakaraan pong topic, si Jose po ay naging tagapamahala sa lupain ng Ehipsyo na napag-aralan po nating nakaraan. Si Jose po ay pinakamamahal na anak ng kanyang ama na si Jacob. At sunod, dumating sa kanya ang panaginip mula sa Diyos at sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin dahil po sa inggit at selos
Kaya kinaputan siya ng labis ng kanyang mga kapatid. At mula sa pagiging marangal na anak, siya ay naging alipin doon po sa Ehipto. Dahil sa kanyang pagtanggi po sa kasalanan, siya po ay ibinilanggo. Bagaman siya po ay nasa bilangguan, naglingkod siya ng tapat sa ibang mga tao. At sa pamamagitan po ng tulong ng Diyos, nagawa po niyang ipaliwanag ang panaginip ng Faraon at pagkatapos siya ay naging tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto. Kaya pag-isipan po natin, pagkatapos ng lahat ng bagay na ito, paano nagawa na mapatawad po ni Jose ang kanyang mga kapatid? So unahin po natin yung tungkol po sa pagpapatawad po ni Jose sa kanyang mga kapatid. Sa Genesis chapter 42 verse 6, sabi po, si Jose noon ay tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At dumating ang mga kapatid ni Jose at sila'y yumko sa kanya na ang kanilang mga mukha ay nakasubsob sa lupa. So, nang lumaga na po ang tagutom sa buong daigdig, lahat ng mga taga-ibang lupain po ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain. At nabalitaan po ni Jacob na kanilang ama na may trigo sa Ehipto. Kaya nga, sinugo niya ang kanyang 10 anak upang bumili ng pagkain. Nang sila po ay makarating sa Ehipto, hindi po nila nakilala si Jose. Kinausap po ni Jose ang kanyang mga kapatid sa marahas na paraan at patuloy silang sinubok. Kaya nga sa verse 8 at verse 9, nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, subalit siya'y hindi nila nakilala. Naalala ni Jose ang kanyang panaginip tungkol sa kanila at sinabi sa kanila, kayo'y mga espiya, naparito kayo upang tingnan ang kahubaran ng lupain. Sinabi po ni Jose na sila'y mga espiya. Pinaratangan po niya ang kanyang mga kapatid na espiya. At tinanong po ni Jose sa kanila ang tungkol sa kanilang pamilya. At nang marinig po ni Jose na mayroon pa silang isang kapatid na lalaki, sinabi po ni Jose, dalhin ninyo dito ang inyong kapatid na bunso. Hanggat hindi nila dinadala si Benjamin po sa Ehipto, naiwan ang isa sa kanilang kapatid sa bilangguan. At kinuha po ni Jose si Simeon at siya'y tinalian sa harapan ng kanilang paningin. At habang sila po ay nasa daan, pauwi, binuksan po nila ang kanilang sako upang bigyan ng pagkain ang kanilang mga asno. Napansin po nila na naroon sa loob ng sako yung pera. Kaya dala po nila yung pagkain na hindi nagbabayad, kaya para silang magnanakaw. At kapag sila po'y bumalik po doon sa Ehipto, maaari silang maparatangan na magnanakaw. Kaya nabalot po ng takot ang mga kapatid po ni Jose. Ngayon, pag-isipan po natin kung bakit ito yung ginawa ni Jose. Bakit sinubok sila ni Jose at bakit sila nakonsensya? Okay? Dapat po nating matutunan na ito po ay pareho sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan, ito po ay plano ng Diyos. Inihanda na ng Diyos na patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Subalit, bago po ipagkaloob ng Diyos sa atin ang kapatawaran, kailangan muna nating magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Dapat nating malaman ang ating kasalanan at kailangan nating magsisi bago po mapatawad. So binigyan po ni Jose ang kanyang mga kapatid ng pagkakataon na magsisi upang matanggap ang kapatawaran, upang tamasain po nila yung kapatawaran ng kanilang mga nagawang kasalanan. Sa Genesis chapter 42 verse 24, kaya't siya'y lumayo sa kanila at umiyak, at siya'y bumalik at nakipag-usap sa kanila. Kinuha niya sa kanila si Simeon at siya'y tinalian sa harapan ng kanilang mga paningin. Ang puso po ni Jose ay nag-alam. Maaari sa kanyang mukha, ang kanyang mukha ay malupit at marahas, subalit ang kanyang puso ay nag-aalam tungo sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang puso, pinatawad na po na niya ang kanyang mga kapatid. At dahil doon, hindi po niya mapigilan ang kanyang damdamin. Subalit hindi po niya hinayag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga kapatid, kundi patuloy po silang sinubok.
Ang kanyang puso po ay puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Pero kung nais po ni Jose na gumanti sa kanyang mga kapatid, ito na marahil po yung tamang pagkakataon. Sa kanyang puso, maaari, kung gusto niyang gumanti, maaari sa kanyang puso, siya ay nakatawa. Subalit nang makita po ni Jose ang kanyang mga kapatid, siya ay nagdurusa dahil po sa kalungkutan. Meron siyang kapangyarihan na ipasok sila sa bilangguan at meron po siyang autoridad na patawan sila ng parusa. Pero hindi po ginawa po ni Jose. So verse 21, sinabi nila sa isa't isa, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kanyang bigati nang siya'y makiusap sa atin, ngunit hindi natin siya pinakinggan. Dahil dito, dumating sa atin ang pighating ito. So dumating sila sa pagsisi. Nagsimula pong magsisi ang mga kapatid po ni Jose. 22 taon na po ang nakakalipas. Ang mga kapatid po ni Jose ay kinamuhian siya, inihulog siya sa isang balon na walang tubig, pagkatapos ipinagbili siya bilang alipin. Subalit ngayon, dito po, ang kanyang mga kapatid ay nagsisisi at sinasabi po nila ito sa harapan po ni Jose. Sabi po nila, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid. Sa pamamagitan po nito, matututunan po natin na bago natin matanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, una, dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Ito ang kinakailangan bago po ang kapatawaran. Dahil dati po, hindi natin alam ang tunay na ebanghelyo. Dati hindi natin nauunawaan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Subalit ang puso po ng Diyos ay sa puso po ng Diyos ipinasya na niyang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Sa Genesis chapter 43 verse 27 hanggang 30, kanyang tinanong sila tungkol sa kanilang kalagayan. At sinabi, mayroon bang kapayapaan ang inyong ama, ang matanda na inyong sinabi? Buhay pa ba siya? At kanilang sinabi, mayroong kapayapaan sa iyong lingkod, sa aming ama, siya ay buhay pa. Sila'y nagsiyuko at nagpatira pa. Tumingin siya at nakita niya ang kanyang kapatid na si Benjamin, ang anak ng kanyang ina, at kanyang sinabi, ito ba ang inyong bunsong kapatid na inyong sinabi sa akin? Kanyang sinabi, pagpalain ka nawa ng anak, pagpalain ka nawa ng Diyos anak ko. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas si Jose sapagkat nanaig ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Humanap siya ng lugar na maiiyakan, pumasok sa loob ng silid at umiyak doon. Ang 11 kapatid ni Jose ay yumuko at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ito ang panaginip na ibinigay ng Diyos sa kanya. 22 taon na po ang nakalipas. Pagkalipas po ng 22 taon, nakita ni Jose sa unang pagkakataon ang kanyang bunsong kapatid na si Benjamin, ang anak ng kanyang ina. Hindi niya napigilan ng kanyang damdamin, subalit hindi po niya hinayag ang kanyang pagkakakilanlan. Dito po, binigyan ulit po ng pagsubok. Binigyan po ulit ni Jose ng pagsubok ang kanyang mga kapatid. Pinayagan niya sila na makauwi lahat. At inilagay po ni Jose ang pera sa kanilang mga sako at inilagay po ang kopang pilak na ginagamit ni Jose sa sako na kay Benjamin. So dito po, nais makita po ni Jose kung ang kanyang mga kapatid ba ay mayroon ng pag-ibig sa isa't isa, kung minamahal ba nila si Benjamin. Kaya sa Genesis chapter 44, verse 11 to 13, nang magkagayoy nagmadali sila at ibinaba ng bawat isa ang kanyang sako sa lupa, binuksan ng bawat isa ang kanyang sako, kanyang sinaliksik mula sa panganay hanggang sa bunso, at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Kaya't kanilang pinunit ang kanilang mga suot at kinargahan ng bawat isa ang kanyang asno at bumalik sa bayan. So pinunit po yung suot, ito po yung nangangahulugan na nagkaroon po sila ng pagsisisi. Okay? Sila po ay masaya habang papauwi. Subalit, mayroong isang bagay po na nangyari. So, si Benjamin, na minamahal ng kanyang ama na si Jacob,
natagpuan sa kanya ang sako ng kopang pilak. Yung kopang pilak. Maaari nilang iwanan si Benjamin gaya ng ginawa po nila kay Jose. 22 taon na po ang nakalipas upang mabuhay sila sa lupain ng Kanaan, subalit hindi po nila pinabayaan si Benjamin. At sa Genesis chapter 44 verse 14 to 16, nang si Judah at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose, siya nandoon pa at sila nagpatira pa sa lupa sa harapan niya. Sinabi ni Jose sa kanila, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang taong gaya ko ay makapanguhula? Sinabi ni Judah, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain? O paano kami mga makakapangatwiran? Natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito kami ay mga alipin ng aming Panginoon, kami pati na ang kinatagpuan ng kopa. Sa Genesis chapter 37 po, 26 at 27, si Judah po yung nagmungkahi na ibenta si Jose bilang alipin. Subalit ngayon, sinasabi po ni Judah, natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito kami ay mga alipin ng aming Panginoon, kami pati na ang kinatagpuan ng kopa. Si Judah po na kinamuhian si Jose, si Judah na ibinenta si Jose bilang alipin, subalit ngayon siya po ay mapait na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Naunawaan niya na anuman po ang nangyayari sa kanyang buhay, ito ay dahil sa kanyang ginawa noon. Si Judah po ay nagmamakaawa na may pagluwa sa harapan ni Jose. 22 taon na po nakalipas, ipinagbili po ni Judah si Jose bilang alipin, subalit ngayon siya po ay nagmamakaawa na maging alipin. Nais pong patawarin ni Jose ang kanyang mga kapatid, hindi lamang po yon. Nais din po ni Jose na dalhin ang buong sambahayan ng kanyang ama sa Ehipto. Subalit hindi po niya ito agad sinabi dahil nais niyang tamasain ng kanyang mga kapatid ang kapatawaran. Ang tunay po na kapatawaran ay nauuna ang pagsisisi. Kung wala pong pagsisisi, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Binigyan po ni Jose ang kanyang mga kapatid ng pagkakataon na mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Dapat nating maunawaan, ang tunay na pagmamakaawa na mapatawad ang kanilang kasalanan ay nagmumula sa pusong mayroong tunay na pagsisisi. Kapag naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos, kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang plano ng Diyos mula pa po sa pasimula. Noong hindi pa natin alam na ipinangako ng Diyos na isusugo ang kanyang anak sa Jesucristo, hindi natin alam na si Jesus po ay ipinako doon sa krus, hindi natin ito hiningi sa Diyos, subalit ibinigay po ito ng Diyos para sa atin. Subalit, tandaan po natin, nais ng Diyos mula sa ating puso ang pagmamakaawa na mapatawad. Ngayon pag-isipan po natin, paanong nagawa ni Jose na mapatawad ang kanyang mga kapatid? Ang pasimula po ng kapatawaran, ito po ay ang pagkaunawa po sa kalooban ng Diyos. Kung hindi po natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi rin po natin magagawang magpatawad. Kung hindi po naranasan, kung hindi po natin malalaman kung ano po yung mga karanasan po ni Jose, maaari masabi po natin na si Jose po ay espesyal na tao. Subalit kung mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos, magagawa din natin kung ano po ang nagawa po ni Jose. Kaya una, kung paano nagawa ni Jose na mapatawad ang kanyang mga kapatid, ito po ay dahil sinanay siya ng Diyos sa pamamagitan ng maraming kahirapan. Sa awit 105 verse 17, awit 105 verse 17, siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila, si Jose na ipinagbili bilang alipin, ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala, siya'y nilagyan ng kwelyong bakal, hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya'y sinubok ng salita ng Panginoon. Nang si Jose po ay bata pa, wala siyang pakialam sa pakiramdam ng iba pa niyang mga kapatid. Kaya nga, nang dumating ang panaginip mula sa Panginoon, sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid at sinabi niya ito sa kanyang ama. Bagaman siya ay bata pa, subalit dumating po
yung panaginip mula sa Diyos. Pagkatapos nating maligtas, binigyan tayo ng Diyos ng panaginip o yung vision. Ito po ang ating pag-asa. At ang Diyos po ay mayroong plano sa bawat isa sa atin. Siya ay sinanay ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay sinasanay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung hindi natin pangahawakan ang pangako ng Diyos gaya po ni Jose, hindi siya magiging tagapamahala sa Ehipto. Kung hindi tayo makakaranas o nakakaranas ng pagsubok, hindi tayo sinasanay ng Diyos. Subalit dahil sa salita ng Diyos, magagawa nating mapagtagumpayan ang kahirapan sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga sa Santiago chapter 1, verse 2 hanggang verse 4, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kung nararanasan natin ang mga pagdurusa, nagiging matibay ang ating puso at magagawa nating maunawaan ang iba. Sa pamamagitan po ng mga pagsubok, doon natin mauunawaan ang mga pagdurusa at ang kahirapan ng iba. At magagawa nating tulungan ang iba sa pamamagitan ng kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 3 to 4, ikalawang Korinto chapter 1 verse 3 to 4, sabi po, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos sa lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na iniaaliw sa atin ng Diyos. Sa gitna po ng pagdurusa, nabago po yung katangian at personalidad po ni Jose. Habang siya po ay nasa bahay ng kanyang ama na si Jacob, siya ay mature. Bagaman dumating ang panaginip mula sa Diyos, ipinagyabang po niya ito sa kanyang mga kapatid. Sa ganito pong kalagayan, maging ang Faraon ay hindi siya gagawing tagapamahala. Sa pamamagitan po ng mga pagtitiis sa mga pagdurusa, binago po ng Diyos ang katangian po ni Jose. Maging sa ating buhay Kristiyano, sa ating mga pagtitiis at mga pagdurusa, doon po binabago ng Diyos ang ating katangian. Kaya nga sa Roma chapter 5 verse 2 to 4, sabi po doon, ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, ang pagtitiyaga at ang pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Ito po ang nangyayari. Pag-isipan po natin, ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So nagawa pong magtagumpay ni Jose dahil pinaghawakan po niya ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang panaginip, ito po yung ating pag-asa. Bawat isa sa atin ay mayroong makalangit na pag-asa. Kaya ikalawang bagay na kung paano napatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid dahil hindi po siya nagreklamo. Bagaman dumanas siya ng mga pagdurusa, labis na mga pagdurusa, siya ay pinagbilibi ng alipin, naging alipin sa bahay ni Potifar, paulit-ulit na tinukso ng asawa ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang pagtanggi sa tukso, siya ay pinaratangan ng kasinungalingan at ibinilanggo. At sa loob po ng bilangguan, pinagsilbihan niya ang ibang mga bilanggo. Ginagawa po niya kung ano yung gawain ng mga bantay. Subalit, hindi po natin makikita dito sa Biblia na siya po ay nagreklamo. Bakit hindi po siya nagreklamo? Si Jacob, na kanya pong ama, ay higit siyang minahan. Sa loob po ng 17 taon, siya ay malapit sa kanyang ama. At sa pamamagitan ng kanyang ama na si Jacob, naunawaan niya ang tungkol sa Diyos. Subalit, bagaman alam niya ang tungkol sa Diyos, subalit hindi pa niya nararanasan ang tungkol sa Diyos. Kaya nga, sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay gaya po ni Jose. Mayroon tayong Biblia at sa pamamagitan po ng Biblia, mauunawaan natin ang plano ng Diyos para sa atin.
At sa Jeremias chapter 29 verse 11, Jeremias chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang ikatlo na dahilan kung bakit o kung paano napatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Ito po ay dahil naranasan niya ang presensya ng Diyos. Sa Genesis chapter 39 verse 2, Genesis chapter 39 verse 2 at verse 3, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umunlad sa kanyang kamay. Verse 21 hanggang verse 23. Subalit, kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at anumang ginagawa nila roon ay siya ang gumagawa. Hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ang anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Tayo pong mga ligtas na Kristyano ay mayroong kaparehong presensya at biyaya ng Diyos. Kung tayo po ay magiging tapat sa lahat ng ating mga ginagawa, sa pamamagitan po natin ng ating buhay, maipapakita po natin kung paano kumikilos o kung paano tayo sinasamahan at ginagabayan ng Diyos sa ibang mga tao. Ika-4, kung paano nagawang patawarin ni Jose ang kanyang mga kapatid, ito ay dahil naunawaan niya ang kalooban ng Diyos. Genesis chapter 45 verse 5. Genesis chapter 45 verse 5. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Verse 7 at verse 8, sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin, kundi ang Diyos, at ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto. So, ito po yung plano ng Diyos na siya'y ipagbili bilang alipin upang magdusa sa Ehipto. At plano ng Diyos na siya ay maging tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto. Siya ay sinugo ng Diyos upang magligtas ng buhay. Sinugo siya ng Diyos upang mapanatiling buhay ang maraming nakaligtas. Gaya nga po ng binanggit ko po kanina, ang unang pagkakataon o unang hakbang upang magkaroon ng pagpapatawad ay ang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung alam po natin ang kalooban ng Diyos, magagawa din po nating magpatawad ng iba. Ngayon, paano natin magagawang magpatawad? Una, sa pamamagitan ng kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Ang mga inaaliw ng Panginoon ay magagawang mapagtagumpayan ang mga pagdurusa at magagawa din po nilang magpatawad ng iba. Sa Genesis chapter 45 verse 51, chapter 41 verse 51, Genesis chapter 41 verse 51, tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat sinabi niya, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking ama. Okay? Gaya po nito,
So, yung panganay po ni Jose, panganay niyang anak, si pinangalanan po niya ang kanyang panganay na anak na Manases. Sabi, ang mga paghihirap o pagdurusa ay ipinalimot ng Diyos sa kanya. Sa ating buhay, gaya po ni Jose, ang mga paghihirap o mga pagdurusa ay ipinalilimot sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kaaliwan ng Panginoon. Kaya nga sa Ikalawang Korinto chapter 1 verse 5, sabi po doon, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo, ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Sabi po, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Genesis chapter 41 verse 52, at ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking pagdadalamhati. So, ikalawang anak po, ang pangalan po ay Ephraim. Bilang mga ligtas na Kristyano, tayo po ay nabubuhay na may kagalakan sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Sabi po, ako'y pinalago. Sa English, fruitful, naging mabunga. Naging mabunga. Kaya nga, sa pamamagitan po nito, sa pamamagitan po ng kaaliwan na nagmumula sa Diyos, tayo po magagawa din po natin na magpatawad. Ikalawa, kung paano tayo magpapatawad, pagpapatawad na may pag-ibig. Sa Kawikaan chapter 10 verse 12, sabi po, ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. So maaaring si Jose ay mayroon pong galit sa kanyang mga kapatid noong una. Subalit, sa pamamagitan po ng kanyang mga pagdurusa, natutunan po niya ang pag-ibig na siyang magpapatawad sa kanyang mga kapatid. Upang magawa nating magpatawad, una, alalahanin po natin ang kapatawaran na ating natanggap. Kung paano pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, kung gaano bang karaming mga kasalanan ang ipinatawad ng Diyos. Kaya nga, gaya po ng tinanong po ni Pedro sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aming kapatid at siya'y aming patatawarin? Sinabi ng Panginoong Diyos, makapitumput-pitong ulit. Ito po yung walang hanggang pagpapatawad, walang hanggang kapatawaran. Kaya nga, sa pamamagitan po nito, magagawa din po nating magpatawad sa pamamagitan po ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ng Panginoon na nagmahal sa akin. Sa Colossus chapter 3 verse 13, sabi po, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung may reklamo laban kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Bilang tagapamahala sa Ehipto, siya ay mayroon pong kapangyarihan. Mayroon pong autoridad na gantihan ang kanyang mga kapatid. Maging ang asawa ni Potifar. Dahil po sa asawa ni Potifar, siya po ay nakulong, nabilanggo. Subalit hindi po ginawa po ni Jose na gumanti, kundi pinatawad po sila. Hindi lamang po yung kanyang mga kapatid, kundi maging yung asawa ni Potifar. Dito po, dahil po natutunan niya ang pag-ibig sa kabila ng mga pagdurusa. At sa Genesis chapter 50, verse 18 to 21, ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito kami ay iyong mga alipin. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya't huwag kayo ngayong matakot, pakakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya silang inaliw at nagsalita, may kabaitan
sa kanila. So dahil po sa pagdurusa, dahil po sa kaaliwan ng Diyos kay Jose, nagawa din po niyang aliwin ang kanyang mga kapatid. At sa verse 20, kayo ngayon nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Naunawaan po ni Jose kung ano po, kung bakit nangyari ang lahat sa kanya. Ito po ay dahil sa Diyos. Ito ay ayon dahil sa kalooban, ayon po sa plano ng Diyos. Dinala ng Diyos si Jose sa Ehipto upang maging alipin. Inilagay ng Diyos si Jose sa bilangguan upang maipaliwanag niya ang panaginip ng dalawang tagapamahala ng Faraon. At sa bandang huli, nagawa po niyang maipaliwanag ang panaginip ng Faraon sa pamamagitan din po ng tulong ng Diyos. At nagawa po niyang mapatawad ang kanyang mga kapatid. So, gaya po nito, kung talagang nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos, magagawa din po nating magpatawad. Magagawa din po nating magpatawad gaya po ni Jose. Para po sa huling talata, Roma chapter 12. Roma chapter 12. Verse 21. Verse 21 po, basahin nga po natin. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti, daigin mo ng mabuti ang masama. So, sa pamamagitan po ng tungkol kay Jose, nawa magawa po nating mapag-isipan kung paano natin magagawang magpatawad ng iba. Okay? So maraming salamat po. Ngayon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong paggabay at pag-iingat sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Napag-aralan po namin, Panginoon, ang tungkol po kay Jose, kung paano po niya napatawad ang kanyang mga kapatid. Sa pamamagitan po ng halimbawa po ni Jose, Panginoon, magawa din po nawa namin ito sa aming buhay Kristiyano. Sa pamamagitan po ng iyong banal na kalooban at banal na salita, ay magawa lamang po namin higit na magtiwala sa iyong dakilang kapangyarihan at umasa lamang po sa iyo. Sapagkat kayo po ang Diyos na nakakaalam ng lahat kung ano ang makakabuti sa bawat isa po sa amin. Kaya nga, ipinapahintulot mo po sa amin ang mga pagdurusa upang matuto po kami at upang mabago po ang aming katangian. Tulungan po kami na patuloy na mabago sa aming Christian life upang sa gayon ay higit na magawa po naming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. At ito po ang aking dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.